Ayan, nakikita nyo yan? Sample lang po ito. Ito yung ginawang pagpasok ng PNP Davao Region, Davao City sa compound ni Apollo Kibuloy na tumagal ng 16 days o mahigit na 2 linggo bago ito nahuli or sumuko o nahuli dahil nasukol na. Kaya ko pinapakita ito, yan, yung aksyon na yan, kasi yan pala yung mga basihan kung ilan at gaano karami ang pwedeng kasuhan ng PNP na nagbigay ng proteksyon kay Kibuloy at kanyang kasamahan. Kaya matagal silang nahirapan bago ito nahuli. Nagkaroon dyan ng maraming mga tulakan, pisikal, ayan o. So, kaya natin pag-uusapan dito kasi ngayon, akala ko noong una mga 10 lang eh. Aba ngayon nadoble na. Tinatayang more or less daw ay nasa 20 yung mga hindi pa pinangalanan pero subject na for evaluation ng PNP para kasuhan na nagbigay ng proteksyon kay Kibuloy. Unang kaso dyan ay obstruction of justice. Abay mabigat yan. May mga personalidad sa politika, may mga personalidad sa Kingdom of Jesus Christ, at ito, ang information nakuha ko, mukhang meron talagang mga vlogger na pwedeng hindi isasali. Kasi may mga vlogger para talagang ang tingin ay hindi lang nagbabalita, kung hindi nang harang pa sa pulis, nanakot pa sa pulis, nagbanta pa sa pulis, nanlait pa sa mga pulis. Wow! So, ayan ho, ang mga pwedeng pagkunan ng mga taong kakasuhan ng obstruction of justice ng pamahalaan. Ulitin ko may mga politiko, mga opisyalis ng Kingdom of Jesus Christ, at mga vlogger na hindi pa rin po pinangalanan. So, nung 1 linggo, 10 lang yan eh. Ngayon, 20 na. Aba, padami. Tama pala yung sinabi ni General Nicolas Torre na continuous ang evaluation, continuous ang pagkalap ng mga ebidensya kasi ang pinagbabasihan pala yung mga video. Ang akala ng iba, yung mga nagbibideo lang doon ay mga followers ni Kibuloy. SMNI vlogger. Hindi. Ang mga pulis pala may mga sariling video. Kaya identify ang humarang sa kanila, ang humarang sa court order, humarang sa warrant of arrest. Ayan. So, hindi tayo magtataka na lumampas pa sa 20 ang kakasuhan. At seryoso si General Torre at Colonel Marantan, Chief of Police ng Davao City at Director ng Region 11, Davao Region. Magpile ang kaso. At ang nag-iimbestiga dito, hindi lang sila. CIDG, Criminal Investigation Detective Group, ang nag-i-evaluate ng mga dokumento, ebidensya, video, picture para sa identification ng mga personalidad na pwedeng kasuhan. Naku, talagang seryoso ang pamahalaan. Di nagbibiro ang mga otoridad. Kailangan talagang may sampulan. Alam naman natin yung 2 linggo, 24 hours operation ng pulis, talagang marami hong napagod dun. Maraming panlalait, pangaharang ang ginawa sa ating kapulisan. Bawal na bawal po yan. Basta may court order, ang haharang sa court order, pwedeng hulihin at kasuhan ng obstruction of justice. Ito hindi lang hinarang, talagang nilabanan pa Kaya mananagot talaga kayo. Abangan ninyo. Pag kumpleto na ang dokumento at naipile ang kaso, magiging public document na yan. Kaya ilalabas na sinong mga politiko, sinong mga personalidad sa Kingdom of Jesus Christ, at sino yung mga vlogger na pwedeng isama dyan. Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Please like ng ating video. Sunod na pag-usapan natin related sa isyong ito. Inamin na po ni General Nick Torre
the 3rd Regional 11 Regional Director ng PNP, na kanilang pinaplano at gagawin na i-rescue ang di umano'y mga bata na nandyan sa compound na posibleng biktima ni Kibuloy. Ang pinagbabasihan po ng PNP ay yung reklamo ng 5 na identify na nila, control na nila, na nagsasabi kung ano ang nangyayari sa loob. In other words, yung mga batang biktima nagkwento, nagbigay ng salaysay. At siyempre, kung minor de edad yan, may kapangyarihan ng Estado na isalba ito. May kapangyarihan ng gobyerno na proteksyonan ito. Kaya ang tanging pamamaraan, i-rescue ng PNP, DSWD, Department of Justice, at kung sino pa. Kasi yan ay labag sa batas. Labag sa batas ang paggamit sa mga minor de edad sa anumang bagay, personal, trabaho o kung ano. Pagka yan ipilitan pinapagtrabaho, labag sa labor law. Pag ito naman ay biktima ng sexual harassment, abay delikado. Mas mabigat na kaso. So yan po yung mga basihan kung bakit nagpaplano na i-rescue at muling balikan ng PNP ang compound ni Kibuloy para doon sa sinasabing initial report 50 kabataan doon pa lang sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang may ganyang report. Ay ang daming compound niya kung saan lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung sa abroad, dito lang sa Luzon, Visayas, Mindanao may mga compound si Kibuloy at may mga batang ganon. Nakapront yung Children's Joy Foundation. Ayan, so, nako. Kasi hindi yata naniniwala ang mga otoridad ng PNP na itong mga batang ito ay nirecruit para mag-aral. Kung hindi nirecruit para pagtrabahuin at ang iba nirecruit para naging biktima, di umano. Ay mabigat. Mabigat talaga. Kaya marami tayong aabangan. Panay-bagong mga kaso, panay-bagong investigasyon, panay-bagong aksyon. Ngayon ang tanong, kapag ba nag-operate ang gobyerno at nirescue, ibibigay kaya ng Kingdom of Jesus Christ yung mga batang member nila o hindi? Abay, pagka kung minor de edad, may karapatan ng Estadong i-rescue yan. Walang pwedeng makapigil kahit na relihiyon. Dahil ang batas ang masusunod na magbibigay ng proteksyon sa kabataan. Ang kabataan, kahinaan, walang kakayanan, wala pang kaalaman para bigyan ng proteksyon ng sarili, yan ay obligasyong gawin ng Estado under the law. Kaya nga meron tayong local DSWD, national DSWD, may NBI, may police, may Justice Department. Ayan po yung mga mag-i-implement ng batas. So, mukhang hindi pa tapos ang aksyon. Maaaring masundan pa sa mga susunod na araw. Between PNP, national government, at ang kampo ni Kibuloy. Kahit nakakulong na siya, kung ganyan ang mga report at reklamo ng mga alleged victim, may obligasyon ng gobyernong imbestigahan at panagutin kung sino ang nasa likod nito. Please like ng ating mga video.